Magandang umaga po mga kababayan. Tagumpay sa ating bayan. Nandito po, bumalik si Gutesa, lumabas, nakasama pa ang kasamahang mga Marines para isiwalat ang katotohanan. Ito'y nangyari. Malamang bunga ito ng katotohanan ng nasaysayan din nila at ng Pilipinas na wala palang kaso laban kay Duterte. Imbento pala mga kaso laban kay Duterte. So ngayon, doon sa ICC lumabas sa ebidensya. Ang galing ni Attorney Kaufman. Sobrang galing at naipakita, na ibalibag ang katotohanan na talo ang mga tropa ng kasinungalingan nila ni BBM. So ito na ngayon, huwag natin paligoy-ligoy. Ilabas na natin itong nagpagsalita ng mga grupo ni Gutesa. Mga Marine Sergeant, lahat po sila ay mga sundalo na nagbabantay kay Saldico. Siniwalat nila dito na binibilang nila lahat ng mali-malitang mga bagaheng dinadala sa kanila ng mga politiko at mga kontraktor. Ay binibilang nila isa-isa sa maleta bago ibalik at bago i-deliver kay Romualdez at saka kay BBM. At kinuna nila ng litrato ang lahat pati pagbilang. Sila ay nagbabantay lamang, nagmamasid lamang. Pero siyempre, kumukuha din sila ng litrato. Pagkatapos, kumbaga, kinampihan nila si Gutesa. Sinabi rin doon na si Gutesa ay pinilit, tinakot nila, inabdak ang kanyang pamilya para pumirma siya na bawiin niya ang lahat ng kanyang sinabi noong September 18 o September 25. Sa Senado nung una siyang lumabas. Ang petsa ng pag-hearing niya September 25. So birthday pala ng kapatid ko na kanibong ni Revilla. So anyway, ito na po ngayon si Sergeant Gutesa and Company. Maraming mga Marino. Iba talaga mga Marino. Talagang the few, the proud, the Marines. Ito po, pakinggan natin. Wala nang maraming introduction. Kilala niya naman si Gutesa. Testigo siya sa pagbilang ng pera, pagtanggap ng pera mula kay Edvic Yap, 46 na maleta, at pag-deliver. Okay, ito. So ito na. Wala po tayong ibang maaasahan ngayon. Antayin natin. Ngayon ay yung mga nagpapatakbo sa mga institution na ito. Wala po. Mahina ah. Ito po silang lahat at gusto ko pong mukhang mas maganda yung isa. Pilipino. Si Bernard Ube. Si Ross. Ito na lang iba, presenta ko kay Boss Dada. Kasi ang pinresenta ko isa, bukang mahirap ang internet. Dr. Manalansan ay tinatawag po na second at Fidel Corpus. Ito, in-introduce yung mga kwan. Meron po silang kasamahan na mga Marino. Hindi makakadalo ngayon dahil sa mga personal na rason. Ang dalawa ay meron silang tama sa buhay na nagtatrabaho pa sa gobyerno at meron silang pag-aalinlangan na maaaring maapektuhan ang trabaho. Yung 10 na hindi pa nakadalo ngayon ay tinatawag po na second batch. At lalabas din po sila tamang panahon. Ay tinatawag po na second batch.
Ganito po kayo ng halimbawa ng nilalaman ng kanilang bit at kung ang proseso po paano ninakaw ang pera kaban ng bayan. Sa prosesong ito. Marami pong contractors sa buong Pilipinas na napromesahan ng proyekto at hindi pa nila nakukuha ang kontrata ay nag-uumpisa na silang mag-remit kay Ginoong Saldico doon sa kanyang bahay sa Valle Verde, Phase 6 sa Pasig City. At daan-daan na maleta ng pera ang dumating doon. Merong employee si Ginoong Saldico na binibilang ang mga pera na dumarating sa Valle Verde City. Pagkatapos nito ay binabalik nila sa maleta ulit at dinadala sa penthouse ng Hello. Horizon Homes sa Hello. BGC. At mula sa Horizon Homes, Magkano? doon na ang gagaling ang ibinibigay sa iba't ibang mga politiko, mga Okay. personalidad Yung mga sa magkano ating tansya mo lang ga? lipunan. Pagkano tansya mo? Ang halimbawa po ng proseso ay nag-uumpisa Sige. sa pagbilang nila ng pera. Ang susunod po sa larawan sa itaas Mami Joy, pengi tubig. ay inihahanda ang pera bago isilid sa mga maleta ulit sa Grabe. Horizon Yan. Homes. Yan. At yung larawan sa ibaba May mga tao ay na. isang halimbawa ng pag-deliver ng pera sa bahay ng isang mambabatas. Makikita po ninyo na may nangyari kay Master Sergeant Gutesa. Sa aking tanggap na impormasyon ay napilitan siyang mag-execute ng isang affidavit na kung saan ay sinasabi niya na hindi siya kasali o wala siyang nalalaman sa mga pagde-deliver ng mga mali-malitang pera. Pero makikita po ninyo dito na siya mismo ay kasama sa pagde-deliver ng pera. Kaya naaawa po ako ngayon sa sitwasyon. Master Sergeant Kung si Gutesa, Sergeant Gutesa kasama dahil sa pag-deliver ginawa ng siyang pera. sinungaling. Meron pong iba pang mga larawan na sa tamang forum later ay maglalahad pa kami ng karagdagang mga ebidensya. Pero ang pagde-deliver nila ng pera ay gumagamit ng eroplano, gumagamit din sila ng helicopter, Oh! Helicopter! Ginagamit pan-deliver ng maliit ang pera.
Ganito po ang mga dinideliver sa mga bahay ng ilang mga mambabatas. Makikita ninyo sa taas na larawan ang hilera ng mga maleta na ang laman ay pera. At parte lamang ito ng isang delivery na sa panahon na ito ay 52 na maleta ito. Sa isang delivery, pabot ng 52 na bagahe. Makikita rin po ninyo na ang ating mga ebidensya ay minsan kinukuhanan ang buong bahay ng mambabatas, buong bahay ng mga ilang nasa media, yung tinatawag nating mga media operators. At ganyan po sila Mahina lang yung big signal. Makikita po ninyo sa ibabang larawan ang mga maleta rin ng pera. At marami pa pong iba na katulad nitong mga larawan. At dito sa taas na larawan ay ipinapakita lamang na yung isang malaking maleta ay hindi kayang halos hirap na buhatin ng tao. Ngayon po ay merong pangalawang aspeto ng affidavit ng ating mga magigiting na Pilipino na kaharap natin ngayon. Ito mas bago ito. Meron silang mahalagang napansin, na obserbahan, at alam sa kanilang personal na pananaw dahil nasali sila sa isang importanteng operasyon. Ulitin natin. Kukunin ko yung isang video. Mukhang pangit ang video na yan. Ulitin natin. Nasangkot po o nasali mga sundalo natin Ito, mas maganda to. Mas klaro. Pangit ng sounds. Ito, mas maganda to. Ulipisan din sa ulit. Of Ombudsman Crispin Remulla. He alleges also a crisis in our judiciary. Lahat ng institusyon natin ay mabigat ang problema. Nako, pati pala mga justices nakatanggap ng mali-manita. Pero alam naman po natin na ang mga institusyon na ito are just abstract ideas. Our democracy is just an abstract idea. Our institutions are just abstract ideas. By the way, itong nagsasalita si attorney, yung naging abogado ni Binhorloy. And these institutions operate through the human mind. And if you will, through the human soul and through the human heart. Ang problema natin ngayon ay yung mga nagpapatakbo sa mga institusyon na ito. Wala po tayong ibang maaasahan ngayon na maglalabas ng katotohanan kundi tayong mga mamamayan din. Hindi natin maaasahan ang nasa gobyerno ngayon na ilabas ang buong katotohanan na walang pinagtatakpan. Ngayon po ay lumabas ang mga dating kasamahan
ni Master Sergeant Orly Gutesa sa trabaho bilang security consultant o security personnel ni dating Congressman Zaldi Esco. Nandito po silang lahat at gusto ko pong ipakilala sa inyo. Ang mga sundalong ito ay wala na sa serbisyo. Attorney Ngunit Balikod ang pala. nasabi nila sa akin, ito ang marahil na huling labanan na kanilang papasukin at gusto nilang magpakasundalo sa ating bayan. Tinatawag ko po ang isang magiting na Pilipino, si Bernard Tube. Opo. Si Ross, tumatanda na po. Attorney Si Balikod. Rosbert Waupan. Si Benny Bulontate. Si Johnny Budwan. Magaganda katawan mga Marines eh. Si Rodante Orbillo. Rainy Boy Julian. Mga Christopher matitikas ng Esquivel. George Villalon Jr. Robeo Romel Bobares. Gil Navidad Jr. Anselmo Taberdo. Walter Manalansan. Jolly Cadiao. Romel Galapon. Cecilio Laroder Jr. Bernard Gubban. Crisani Dado. At Fidel Corpus. Meron po silang kasamahan na 12 pa na hindi makakadalo ngayon dahil sa mga personal na rason. Ang dalawa ay meron silang kasama sa buhay na nagtatrabaho pa sa gobyerno at meron silang pag-aalinlangan na maaaring maapektuhan ang trabaho ng kanilang mga asawa. Yung 10 na hindi pa nakadalo ngayon ay tinatawag ko po na second batch at lalabas din po sila sa tamang panahon. Bigyan ko po kayo ng halimbawa ng nilalaman ng kanilang affidavit at kung Ayan, nag-affidavit na. ang proseso po kung paano ninakaw ang pera sa kaban ng bayan ay pwede nating ilarawan sa prosesong ito. Marami pong contractors sa buong Pilipinas na napromesahan ng proyekto at hindi pa nila nakukuha ang kontrata Notaryado na yan. ay Mr. Verde. nag-uumpisa na silang mag-remit kay Ginoong Saldico doon sa kanyang bahay sa Valle Verde Phase 6 sa Pasig City. At daan-daan na maleta ng pera ang dumarating doon. Merong employee si Ginoong Saldico na binibilang ang mga pera na dumarating sa
Valle Verde 6. Pagkatapos nito ay binabalik nila sa maleta ulit at dinadala sa penthouse ng Horizon Homes sa BGC. At mula sa Horizon Homes, doon na manggagaling ang ibinibigay sa iba't ibang mga politiko at mga personalidad sa ating lipunan. Ang halimbawa po ng proseso ay nag-uumpisa sa pagbilang nila ng pera. Ang susunod po, Ang nagnotaryo si Atty. Baligod, Binarbarte. sa larawan sa itaas ay inihahanda ang pera bago isilid sa mga maleta ulit sa Horizon Homes. At yung larawan sa ibaba ay isang halimbawa ng pag-deliver ng pera sa bahay ng isang mambabatas. Makikita po ninyo na may nangyari kay Master Sergeant Gutesa. Sa aking tanggap na impormasyon ay napilitan siyang mag-execute ng isang affidavit na kung saan ay sinasabi niya na hindi siya kasali o wala siyang nalalaman sa mga pagde-deliver ng mga mali-maletang pera. Pero makikita po ninyo dito na siya mismo ay kasama sa pagde-deliver. Si Gutesa kasama Ng pera. sa deliver. Kaya naaawa po ako ngayon sa sitwasyon ni Master Sergeant Gutesa dahil ginawa siyang sinungaling. Meron pong iba pang mga larawan na sa tamang forum later ay maglalahad pa kami ng karagdagang mga ebidensya. Pero ang pagde-deliver nila ng pera ay gumagamit ng eroplano, gumagamit din sila ng helicopter, Gumagamit ng helicopter, ha? at ganito po ang mga dinideliver sa mga bahay ng ilang mga mambabatas. Makikita ninyo sa itaas na larawan ang hilera ng mga maleta na ang laman ay pera. At parte lamang ito ng isang delivery na sa panahon na ito ay 52 na maleta ito. Sa isang delivery, umabot ng 52 na bagahe. Makikita rin po ninyo na ang ating mga ebidensya ay minsan kinukuhanan ang buong bahay ng mambabatas, buong bahay ng mga ilang nasa media, yung tinatawag nating mga media operators. At ganyan po sila mag-deliver. No? Makikita po ninyo sa
ibabang larawan ang mga maleta rin ng pera. At marami pa pong iba na katulad nitong mga larawan. At dito sa taas na larawan ay ipinapakita lamang na yung isang malaking maleta ay hindi kayang o halos hirap na buhatin ng 3 katao. Mabigat niya, isang sakong bigas ba naman ang bigat? Ngayon po ay merong pangalawang aspeto ng affidavit ng ating mga magigiting na Pilipino na nasa harap natin ngayon. Meron silang mahalagang napansin, naobserbahan, at alam sa kanilang personal na pananaw dahil nasali sila sa isang importanteng operasyon. Ito po ay patungkol sa nangyaring operasyon ng ICC. Oh, operation na ICC. This one? ICC, ICI. Klarohin mo. Nasangkot po or nasali ang mga sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Oh, ICC kay Duterte. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2025. 2028. 25. I'm sorry, December of 2023. At 23 pa. At bago mag-December 2023 ay inutusan sila na magpapalit ng Ano ba yun? Ba't nawala? Oo. Si Congresswoman Jervy Luis muna kausapin natin. So anyway, hanggang doon na putol. Hala, binastos tayo eh. So babalik na lang ako, magbablog na ako ulit tungkol naman doon sa kwento na dumating pala ang ICC investigator sa Pilipinas at ginamit ang mga Marines sa asikasuhin ang mga ICC investigators. At dumating pala noong December 2023. So ito, pinutol ang ating ano. Ibig sabihin ito, nag-operate po yung mga galamay ni BBM. Yan ang ano dyan. Lagi nga na akong pinuputol eh. So basahin ko na lang siguro sa inyo. No? Basahin ko kayo. Wilbert Miraj ang mga una. So Bernard Magtibay na una sa lahat. Good na kilabasan ng mga testigo. K3R, laking sampal yan kay Ping Lacson. Katoto, si Sergeant Cotisa pa ginawa ng sinungaling. Sino pa? Si Ivan Mark. Senator Lacson, paano na? Hearsay pa rin. Binmar Huerti. Si Jojo, Booking, Dondon Salang. Kaigit na ang mga buaya. Kevils, Bacol. 2028 is coming. Maghukay na kayo, mga sariling hukay. May mga ebidensya rin sila kung sino nakatanggap ng pera sa mismong Congress backdoor para sa pagpirma ng impeach kay BP Sara. Nako.
So, hindi ko kayo maano no sa dami ng kwan. Pasensya na, hindi na muna siguro magbasa. At hanapin kong isa kasi ang nangyari dito sinabotahe ang aking ano. Babalik po ako. Abangan lang in 5 minutes. Paki-like lang po para ma-notify kayo tuwing ako may vlog. Paki-like lang po at saka paki-subscribe at yun na ang ating importante sa nagagawin sa ngayon. Paki-join din sa aking channel. 75 pesos a month lang po ang bayad. Maraming salamat po.